Matapos ang ilang linggong kontrobersya, narepaso na po ang budget para sa taong 2025 at pinirmahan na ni Pangulong Marcos. Pero may nagbago ba? Medyo. May nagbago naman. Medyo. Ang original na budget proposal sa BICAM nasa 6.35 trillion pesos. Ang pinirmahan ng Pangulo, mas mababa ng 26 billion pesos. So saan nagbawas? Ito po. Nagbawas raw ng DPWH budget ng 26 billion pesos. Pero nabawasan ba talaga? Depende po kasi yan sa konteksto. Ang original kasi na budget proposal ng Malacanang para sa DPWH para sa 2025 nasa 825 billion pesos. Pero nagpatong ang BICAM Committee na dagdag na 288 billion pesos kaya't umabot po ito ng 1.1 trillion pesos. So, yung 288 billion na dagdag, yan po ngayon ang binawasan ng 26 billion. So, sumatotal, may neto pa rin na dagdag na 262 billion pesos para po sa DPWH. Neto po, election year nga naman ang taong ito. Ang pangalawang nabawasan ay ang tinatawag na unprogrammed funds. Tinapiyasan po yan ng 168 billion pesos. Parang nga namang ang laki ng binawas. Pero ang totoo po niyan, ang original na budget para sa unprogrammed funds ay nasa 158 billion pesos lamang. Pero dinagdagan po yan ng 373 billion pesos additional ng BICAM. Kaya't yan po ay umakyat sa 531 billion pesos bago isumite sa Malacanang. Kaya't kahit binawasan yan ng 168 billion ng Malacanang, ang netong dagdag sa unprogrammed funds nasa 205 billion pesos pa rin. Simple mathematics. Ito pa, ang unprogrammed funds po ay ang mga proyekto na wala pang nakatoka na pagkukuhanan ng pondo. So parang binawasan mo lang ang pondo na wala pa naman dun. Pero ito po, naresolba ba ang mga kontrobersyal na provision sa budget? Marami po yan, pero ngayong gabi, sumento lamang po tayo dun sa umunoy unconstitutional daw na provisions dun po sa budget. Dalawa raw po yan. Ang una, merong constitutional provision kasi na hindi maaring dagdagan ng Kongreso ang appropriations na binigay ng Malacanang. Ayon po sa Section 25, Article 6 ng Konstitusyon, Congress may not increase the appropriations recommended by the President for the operation of the government. Pero ito po ang mga malaki ang dinagdag na budget ng Kongreso. Ang DPWH nasa 262 billion pesos ngayon. Ang House of Representatives, 17 billion. DND, 8.8 billion. Office of the President, 5.4 billion. At Senado, 1.1 billion. Mga bilyones po yan. Pero iba raw kasi ang interpretasyon ng Malacanang sa provision na yan. Ayon po sa opisyal ng DBM na aming nakapanayam, ang pinagbabawal daw ng konstitusyon ay ang pagdagdag sa kabuuang budget. Yung pong 6.3 trillion budget proposal. Basta yung halagang yan ay hindi raw lumagpas doon sa budget proposal ng Malacanang, abay wala raw violation ng konstitusyon kahit anong idagdag bawas mo sa mga individual na departamento. Yan po ay siguradong pag-aaway ng mga abogado kung umabot pa ito sa Korte Suprema. Ang isa pang malamang na pag-aawayan sa Korte ay ang constitutional provision na nagsasabing dapat #1 priority ang edukasyon sa budget. Pero po, ang nakalagay kasi sa konstitusyon, education will get the highest budgetary priority. Sa interpretasyon ng Malacanang, ang dapat prioridad ay ang buong sektor ng edukasyon, hindi lamang po ang Departamento ng Edukasyon. Kaya't kahit mas malaki raw ang budget ng DPWH kaysa sa DepEd, sa kabuuan, mas malaki pa rin ang budget ng edukasyon pag isama-sama ang mga, for example, state colleges and universities, ang CHED, at pati po ang budget ng DPWH para sa pagpapagawa ng mga classroom at mga school buildings. Dahil sa huli raw, para rin yan sa edukasyon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.